sa atong meeting karon, live pala. Live is sa test date and venue, accommodation sa mga wala stayhan sa sa Manila, natay recommended na mga accommodation, then exam method nato, then recruitment quota, requirements nga mga need nato, then ano atong suoton during the examination, then mga don'ts or mga di dapat nato buhaton during the exam, sa pag-book sang flight, then sa announcement about sa batch 2 and batch 3 exam, then skill test, about sa skill test second round, then other reminders. So maula na to ang agenda for this afternoon. Hindi ko prepared. Ma'am, can you please turn to the back? Paano na? Ano ba? Ikaputo mo So, klaro po ba? Computer lang muna tayo ha, kasi mahirap po kasi. Hindi na lang pag-rotate. Okay lang po yung makita po yung presentation pa. Okay, so sa announcement of test venue and date and time, and notice for batch 1 examinees for EPIS topic 2024. So kayo po is KLT 21 na po tayo. So we have here sa base announcement ni DMW. So yung tatlong testing site po natin is Manila, Aklan, and La Union. Then, ang address po natin doon sa Manila is sa DMW main office sa may Blas F. Ople Building, Ortigas Avenue sa corner EDSA sa Mandaluyong City po. Yung natin, kasi mostly sa inyo sa Manila naman yung exam. Then yung exam po natin is mag-start po bukas to June 28, 2024. Yung second batch and third batch, to be announced pa po yung testing date po ninyo, kaya hintay-hintay lang po tayo. Then next, yung mga mag-exam naman po sa Aklan, yung address po natin is sa third floor of Northwestern Visayan Colleges. Sa National Highway lang po ito sa Kalibo, Aklan. So mag-start pa po yung examination ninyo is on March 27 to June 17, 2024. So wala man tayo laon yan, ma'am, no? Meron tayong isang La Union. So meron tayong isang La Union. So yung test venue po natin is sa Tan Building National Highway sa San Fernando, La Union. Mag-start pa po yung exam sa May 2 to June 6, 2024 po. So mas mauuna talaga yung mga mag-e-exam sa Manila kasi mag-start na po tayo bukas hanggang sa June 28. Ibig sabihin yan, after June 28, to be followed na po ang second batch, then yung third batch po natin. Then we have here our exam sessions. So take note lang po, ito po yung number. Yung number po natin, examination number, nandito po sa gilid. Ito, ano tawag dito? Yung sa ticket niyo. Ito po sa ticket. Ito yung sa ticket natin, ticket number. Then dito po nakalagay yung pangalan natin ha, para isahan lang po yung pag-explain. Registration number natin, ticket number, then yung pangalan, dito po yung gender. Kasi maraming nagtatanong nito during the announcement. Ito po gender. Tapos po dito po yung category, yung in-explain ko po sa inyo kung ano po yung pinili ninyo during the registration. Kung assembly po ba kayo, or joining, or yung isa, ano pa yung isa? Assemble, joining, and measure. So dito po nakalagay yan, yung mga pinili nyo po. Then yung dito naman po is the CBT test room. Dito po. Kung anong room po kayo, dyan nyo po nakikita. Room 1 or room 2, dito po yan. Makikita sa gilid. Then dito po nakalagay yung test date po natin. So, dito po nakalagay yung test date po natin, dyan, 2024, example, 2024-06-26. Ibig sabihin, yung exam niya is 2024, June 26. So, dito naman po, hindi po ibig sabihin nito na first batch, second batch po tayo, ha? Ang ibig sabihin po nito is kung first session ba tayo, second session, or third session, or fourth session.
So yung session po kasi hinati po ito sa 4. 2 sa umaga, 2 sa hapon. Yung first and second session sa morning po ito. So meron po itong oras 9:30 ng umaga, tapos yung second batch, second session po natin is 11 po. So ang kailangan po nito is hindi po tayo dapat malate during sa ano natin, sa examination. Kung 9:30, dili pwede nga 9:30 pud ka mag-adto dito sa PUEA. Dapat maghatag kag allowance 1 to 2 hours kasi meron pa po kayong orientation. Before 9:30 niyan, pinapapasok na po tayo niyan kasi meron po tayong orientation kasi exactly 9:30 dapat po nakaupo na po tayo doon sa mismong classroom po natin kung saan po tayo na-assign po na room. So, as dapat na anata dito sa testing site or sa DMW, especially sa Manila. Yung ano natin, so again, registration number, yung sa ano po natin, ticket number, yung pangalan po natin, dito po nakalagay, yung gender, yung category po na ginamit, pinili natin, dito po yan, then yung room po, kung ano po tayong room, 2 room lang naman po yan, room 1 or room 2. So dito po, room 1 or room 2 po kayo, dyan po yan nakalagay, then dito po yung test date, kung kailan po kayo mag-e-exam, and dito naman po, again, hindi po ito batch 1 or batch 2 ha, session po, session. So sa first session, and second session sa morning po yan, third session and fourth session sa hapon po yan. So next po tayo. Ayoko ba yaay dari girl? So test venue, Manila. So dito po yung test venue po natin sa PUEA. Actually yung PUEA dyan, ang nakalagay dyan ngayon is DMW sa Blas Ople Building po. Yan. So makikita nyo naman yan kasi mamaya may ano naman po kami. May ipapakita naman po kami na map yung papunta po sa PUEA. So dito po. So sa Mandaluyong City po ito ha, sa Mandaluyong City. So bali po mamaya tuturuan din po namin kayo yung about po sa pagpunta po ng ano, especially sa mga first timer po sa Manila. Tuturuan po namin kayo mamaya kung paano po tayo makakapunta ng Mandaluyong City po. So dito po yan ha sa ano, mas mabuti po na meron talaga tayong load pag nagpunta tayo ng Manila para at least maka-Google Map din po tayo. Ito po. So nandito po yung DMW office sa Manila. So dito po yan, malapit po sa Robinson. Actually sa harap lang po yan ng Robinson Galleria yung ano. And magkatabi lang po kasi itong ano, SM, then Robinson, then yung Shangri-La, magkakalapit lang po yan. So, next we have here, so, about naman sa accommodation, so mga accommodation diri okay? First nga ano na mo is the MA Boy Space. Okay? Sa MA Boy Space, so ipasa lang namon sa inyo haron ang ilahang ang ilahang details. So naa may cellphone number diri ang ME, din naapod sila kanang Facebook page. So mauni ilang Facebook page. So later ipasa pud na namo sa inyo ha para at least naamoy sa So ito yung ME, ito po yung ang distance ng ME. Sa ME Boy Space po ang distance niya from here, dito po yung ME. So, dito po yung PUEA Ortigas. Okay, dito po. So, kung walking distance po ito, pero abot po tayo ng 25 minutes sa paglalakad. From ME to PUEA, mga 25 minutes po. Pero, mas madali lang naman po yung yung way po papunta dito sa ME. Pero, naman ko na ipalingke dari ma'am, so medyo siya. So kung mag-agita diri sa gilid sa may Jollibee, naman yung Jollibee diri tapos pag abot nimo diri sa may EDSA, ang EDSA kay diri-diretso naman pud na nimo. So na naman diri ang PUEA Ortigas. So mao na siyang kalayuon ha kung walking distance, kung mag walk lang mo paadto sa PUEA mga 25 minutes for exercise naman sa amo gani lakat man lang gani namo ni.
Tapos kung gusto ni ang problema lang na to kung kung mag car or Grab. So basi malate mo ba kay traffic ba ang Manila? So basi mauna paglakat kaysa sa magsakay. Pero kung dasi ka maglakat, okay raman siya. Kani lapit dool raman siya dool. So naapod ta diri ang Emmy, wala sila naghatag, no? So sa Emmy, wala sila naghatag og kanang unsa gani niya? Kanang ilahang price, pero since dati yung sa last ang sa Emmy is 200 per night. 200 per night po yung sa Emmy. With aircon na siya. Wala. So non-aircon po yung sa Emmy. Then we have also here another sa may Scalabrini Center. Sa may Scalabrini Center, so mauni iyang nawong sa so tagaan mo gihapon ani sang contact dito Then bed spacer siya, reservation nato dapat 10 days before ta mag-abot dito nakapa-reserve na ta. Then 100 per day lang po non-aircon. Then kung gusto ninyo aircon, so naatay 120 per day. Tapos ang lang nila, ang ma-provide nila is bed foam lang. Then no beddings po ito walay beddings. Tapos sa isa ka room, nai 8 ka tao room. Tapos dili guarantee nga kung sabay-sabay mo, sabay pud mo sa isa ka room kasi nakadepende po yan sa vacancy po ng room. Tapos wala diri sa wala tay walk-in. Bawal ang walk-in diri, dapat nakapa-reserve jud ta 10 days before our arrival. Then kay sometimes man daw fully booked po ito yung natin. So kung matimingan nato nga before ta madtong Manila, dapat makapabook na ta, it's either sa Emmy or diri sa Scalabrini Center. So you have here kailangan nato reservation. Tapos nag-ingon man sila nga safe man daw ang place sa pero i-secure lang gihapon nato atong mga gamit. So we have here ang sa Scalabrini. So dili ko familiar sa Scalabrini, no? So kani siya San Juan, kalay magday. So kani ang iyahang kanang distance niya kung mag-car ka, so 16 minutes. So dili na to maano kung pila ang iyahang kung mag-walking. So pwede man ninyo i-search na from Scalabrini Center then to POEA Ortigas. Medyo layo siya, no? Show Center Mall. Afford. So, there is a Twin Tower or BSA Twin Tower. Per night ito per night. So, 450 with aircon. Then, 400 non-aircon. Per night po ito. Then, sa isa ka room. Isa ka room. Ang allowed person is 8 to 10 persons allowed po. Then double deck type po siya. Then reservation is allowed. Walk-in is atay dre. Ato ninyong Manila, at is ready na inyong tuluganan dito So mauni ang itsura sa Twin Tower. Yan. So pwede mo magpa-reserve dira isa ka room, pero per head po ang yung bayad. Per head po. Yan. So pwede mo dira magpa-reserve. So kung naman gusto ninyo kayo magsabay-sabay kayo exam, so pwede ta diri So ang iyahang kalayuan naman is medyo dool ra siya sa sa actually ng BSA Twin Tower, makita mo siya dayon sa 9 minutes lang siya walking distance to so DMW, 9 minutes lang. So yun naman ay guide dito sa paadto diri sa DMW. So, mas better nga mag-early, kung mag-early na lang adtog Manila, mga 1 day, para ang 1 day allowance ninyo is pwede mo mag-tour, dili mo mag-tour nga maglaag mo mag-tour mo, pangitaon ninyo ang DMW. Pangitaon ninyo ang DMW para pagkaugma sa inyong exam, dasig na sa inyo, dili na mo magsala kung asa mo maadto. So, dapat na amoy palugit nga isa ka adlaw, mag-adto mo, pag-adto ninyo Manila, then, atuan ninyo dayon ang DMW. Pwede mo magamit o Google Map para at least
pwede, pwede mo magamit o Google Map kay sa'yo naman then kung sa Emmy Boy Space ka mo kung sa Emmy Boy Space mo magstay, usually po lahat po ng mga nagstay dyan is for South Korea talaga, yung sa Emmy Boy. So, basta na amoy makaila dito pwede mo mangutanan na sa ilaha kung asa dapit ang ang DMW. So, sa Aklan naman po, bakit ito? Sa Aklan, kay dugay pa man ang inyong exam, may paman po. So, ginaasikaso pa sa admin ang kung asa mo dapat magstay dito sa Aklan. So, ang priority lang sa accommodation is yung Manila. Kasi yung Manila, mag-start na kasi bukas po. Explain mo. So, sa examination na to, so mauna ning para dili mo makuratan sa exam, no? So, parang UBT type po ito. Then, combination of CBT CBT po. Combination po ito ng UBT and CBT sa exam. So, mauna siya ang magawa sa inyong screen. So, example ano ang magawa sa inyong screen? Pagkatapos, ang question naadiri sa gilid. Naadiri sa gilid ang question. Take note po Nasa gilid po ang question. Pagkatapos, yung choices po natin is nandito po sa gilid. Okay? Nandito po sa gilid. Okay? Example po ito for reading. Reading po ito Example for reading. So, nandito po yung choices po natin. Wait lang. Choices. Then, dito po tayo mag-a-answer. Okay? Dito po sa gilid yung red. So, kung number 1, ang answer mo is number 3, Yulswe. So, i-click mo lang yung number 3. I-click mo lang yan. Then, if ever po na tapos na kayo sa number 1, pindutin nyo lang po itong next. Okay? Next, next, next. If ever po na finish na po yung oras po ninyo, then gusto nyo pong i-review yung answers po ninyo. Ito Gusto nyo pong i-review yung answers po ninyo or yung questions for reading only. Kasi reading lang po yung pwede tayong mag-review. Pindutin nyo lang po itong preview. Okay? Pindutin nyo lang po ito. Preview, para bumalik po kayo doon sa mga questions. Okay, preview. Yan, next. Ang next is next question. Kung gusto nyo balikan yung question, so preview po tayo. Okay, ganyan po yung sa exam Dito po yung question. Dito po yung choices. Or sometimes po, yung choices is nasa ilalim. Pero pag nakita nyo po si previews and next, ibig sabihin po niyan, next question, ganyan. Then, ang preview po is, pwede nyo pong balikan yung question po na hindi po kayo sigurado sa answer. Then, dito po tayo, again, dito po tayo mag-answer. I-click nyo lang po yan, click number 3 or click number 2. Depende sa inyo kung ano answer ninyo. Then, sa listening po, take note po sa listening. Dalawang beses lang po inuulit yung question po dito sa listening. So, dalawang beses. Wala na po itong previews and next. Okay? Wala na po ito. Bale, sabay-sabay kayo niyan lahat. Pagkatapos po ng dalawang ulit ng question, automatic po yan, proceed po tayo sa next question. So, ganyan po yung sa listening. Unlike po sa reading, pwede po tayo mag-preview, pwede mag-next, pwede po nating balikan yung mga question. Unlike dito naman sa listening, so tuloy-tuloy po itong sa listening. Once nag-start na po yung listening, dili na siya pwede balikan ang mga question sa listening. So, next we have, wala man tayo gamiton nga keyboard sa sa exam. Ang gamiton na nato is kaning screen and mouse po. Then take note paglingkod nimo dira sa sa computer, i-check dayon nimo kay magawas man ang imong itsura diri sa front, imong application, na imong picture, imong mga details, magawas man na siya sa screen. So i-double check lang nimo kana ay basi mali ang birthday, mali ang spelling. So i-check jud na nimo kag kung naay mali, syempre i-call dayon nimo ang attention sang proctor. So next,
exam and time duration. So, ang test schedules po natin, so naatay upat ka session yung kanina, first session, second session, third session, and fourth session. So, dapat, handover of test materials, and naabot ay orientation. Before mag-start ang inyong naabot ay orientation. Actually, maglingkod na mo ana sa maguwat mo ana sa gawas, then maglingkod mo, then ang guard man magtawag ana sa inyo ha. Itawagon man mo sang guard. So, dapat, as early as we can, before sa atong examination time, dapat na atan dito kay once na magpasulod na ang guard, then kung malate pa ta, basig dili na ta pasudlon sa atong testing So, as early as you can, dapat maging early jud ta. Dili pwede ang late sa sa exam. So, mao ni. Then, reading is 25 minutes, listening is 25 minutes po. So, bali, pwede nimo balikan ang question nimo kung dili pa nahuman imong 25 minutes. Then, ang listening, wala man ay preview sa listening. So, take note lang po ha, kailangan po lahat po ng answers po natin is masagutan po dito. Okay? Wala dapat ma-leave na questionnaire dito wala ta ma-leave nga dili nato na-click ang answer. So, next we have here, So, category nato is reading and listening lamang po. So, 20 questions per category, 20 for reading and 20 for listening. So, ang time duration nato is 50 minutes. So, 25 minutes. Total nato is 40 points. Pero, kapag pag gin-convert, it's the total of perfect score of 100. Pero basi matingala mo ha, kay kay gi-convert ni siya. So, bali kaning 40 points is equivalent to 200 points. So, mag-announce, lang ta kanang maging observant lang ta during the examination. So, kung mag-observe lang ta sa atong palibot para at least dili po ta magsala dito sa Manila. Lalo na sa DMW. So, the test results of recent CBT examination will be released after the exam and will be posted on the DMW official website, the dmw.gov.ph. Then, stay tuned for the updates. So, pag tindog nimo sa computer, bala na nimo dayon kung pasa ka sa test. Pero naapamantay Ishihara. So, ang Ishihara or the colorblind test, after di mo makapasa, kung makapasa ka sa sa exam, sa KLT, automatically po, proceed po tayo niyan sa Ishihara. Okay? Sa Ishihara. So, pag tindog nimo sa computer, i-check jud nimo kung nakapasa ka o dili. Then, pag tindog nimo dili jud magkaputog cellphone, kay basi ma-disqualified ka. Kung pwede lang turn off ang cellphone, then dili jud ipagawas kung naa ka sa classroom, kay stricto sila kaayo sa cellphone. So later i-discuss nato ang do and don'ts po doon sa examination po. Then after kung pasado ka sa exam sa KLT, then Ishihara, pero maghulat gihapon ta sang final announcement ni DMW about sa mga names. Sa mga totally nakapasa po sa exam. Pero at least, nakay guarantee kung makita nimo din nag-Ishihara ka, then confident pan ka sa imong Ishihara, nga wala ka nabagsak, so, possibly nga naadjud ka sa finalist sang DMW. So, maghulat na pud nag-updates about sa finalist, sa mga passer. Then, announcement of test room and seat number. So, ito, test room and seat number. So, katong test room, katong classroom ninyo, naman na dito sa gisan ni Ma'am Renz, na dito yung sinabi ko kanina, yung room 1 or room 2. Pero yung seat number nyo po, yung seat number nyo po, is makikita nyo po yan doon po mismo sa DMW. Ito. Naala na siya sa gilid dito sa may bulletin, sa may DMW. Actually, dito ni siya gina-post sa may bulletin. Yung bulletin is, nasa harap lang po yan ng uupuan po ninyo. Sa gilid lang ng kantin. Naalang na siya dira
So pangitaon ninyo dira ang inyong nawong kay daghan man na kayo i-post dira. I-post na inyong mga nawong dira katong gimpampasa ninyo nga kung unsa to gi-upload ninyo nga picture, mao pud to nga picture ang pangitaon ninyo dito sa sa bulletin board. So para mabalaan ninyo kung unsa mo'y seat number. Para at least pag sulod ninyo dito sa examination, nana mo'y idea kung unsa mo'y seat number. Kay tagaan man mong idea na kung unsa mo'y seat number, at least na kay idea. Kay base pangutanon ka kung unsa kay seat number, wala kay itubag, kay wala ka naglantaw sa bulletin board, base pagawason ka pa dito sa para lang lantawon imo hang seat number. So naamoy idea na nga may nakabutang og seat number. Then notice for examinee can take the test only at the designated test venue and date and time. So kaniha, especially sa mga gapalate-late dira, kung asa ang imong test venue, didto alang jud ka mag-exam. Then kung unsay date nimo and time nimo, mao lang pud na imong date and time, dili na siya mausab. Once nga dili ka makaadto sa exact date and time nimo, I'm sorry to inform you, pero dili na maghatag og consideration si DMW nga tagaan kag second chance to take the exam. Kasi kung ano yung binigay ni DMW, dapat sundin po natin, then maging early po tayo. Sa Ishahara po, ang gagamitin po natin dyan is English po. Okay? Sa Ishahara, ang gagamitin po natin dyan is English. So mamaya mag-search ako ng ng Ishahara para at least na mo'y idea kung unsa itubag ninyo sa Ishahara. I-search na to later sa sa screen ang Ishahara po. Ang gagamitin natin diyan is English po kasi yung mag-i-Ishahara sa inyo is Korean, pero English naman po yung nila. Isa tayo question. Oo. Later natin ma'am ang Ishahara ron ma'am ha. Meron ko mapaos. Sorry. So, sa first round, mauna itong first round ha. Ang first round po na to is the exam, the KLT exam. So, ang second round na to is ang skill test. Okay? Sa skill test. So, na naman yung registration. So, second round na to ang skill test. Then, recruitment quota, manufacturing po is 10,000 person. Ito po yung quota nila na passer. 10,000 person. Then base po yan sa combined test result of first and second round including the ties. So sa first round po and second round mauna siyang i-total. So ang score nimo sa first round and ang score nimo sa second round i-total na siya. Then mauna ang maging final score nimo sa during the examination. So ang total sa first and second round ra mabalaan if you are qualified to be an EPS passer. So including na dito yung color deficiency. Once nga pasado ka sa exam pero colorblind ka, ibig sabihin po niyan is dili gihapon ta pasado or dili siguro ta maka-proceed sa second round. Regarding naman po sa skill test, yung skill test po, don't worry po kasi pre-prepared naman po yung mga materials po natin, nandoon na po. So mag-announce lang po kami ng ng day kung kailan po tayo pwede na po mag-practice dito sa sa classroom. Then, ang kailangan po natin suotin during the examination, what to wear, is yung MSLTC blue uniform po natin para at least po yung purpose po nito bakit MSLTC blue uniform para at least ma-recognize po kayo doon, especially sa mga co-student po ninyo from other branches, para at least dili ta na kaila dito kung makakita mo naka blue uniform i-approach dayon ninyo kay from MSLTC na siya. So, MSLTC blue uniform. So, pwede po, kung wala kay blue uniform, okay, kung wala imuhang blue uniform, mag polo shirt ka, pantalon, shoes, or high heels, then formal attire. Dili pwede nga magsando-sando ra ka dito sa DMW ha, formal attire jud ta. Dili pwede mag shorts or mag chinelas dito So, dapat naka-formal attire jud ta. Okay? Sa pag-take sa exam, dapat naka-formal attire.
Kanang dili man ang formal attire nga mag ano ha, kanang mag tuxedo mo ha. Kanang ano lang ba? Kanang proper ano man, proper na panunuot. Pero kung naamoy blue ano, MSLTC blue uniform, mas nindot mas tiyada kung ano atong suoton kay para at least ma-recognize mo dito as ang other nga mga branches nga mga student. So mga don'ts nato during the examination, okay? Bawal po ang cellphone. Okay? Bawal po ang cellphone during the examination. So, kailangan yung mga cellphone po ninyo is naka-silent or naka-turn off. Kung pwede nga lang po, hindi nyo po dalhin yung cellphone ninyo sa loob ng examination room, mas better po. Kasi once po na nakitaan kayo na kumuha kayo ng cellphone or nag-picture-picture mo dira, automatically po kasi is disqualified po kayo niyan or meron po kayong sanction kay DMW. It's either 1 year or 2 years kayong mababan sa pag-take ng exam. So bawal po yung mga smartwatch, bawal po 'yan. Then smartwatch, yung wala nalagay dito is yung mga headphones, bawal po 'yan, headset, bawal po 'yan. Then no cheating po. Okay? During the examination, bawal na mo maglingi-lingi dito ha. Bawal na maglingi-lingi dito nga maglantaw pa mo sa inyong katapad. Pag abot nimo sa imuhang chair, ang imuhang tutukan na lang jud is ang imuhang computer. Kay base mag-umpisa ang exam tapos sige pagaglingi-lingi dira base mapagkamalan kag cheating. Okay? Balaan niyo naman siguro na kung ano ang policy sa cheating. So, if ever lang po during the exam, dili mo magdala sa mga dagko kayo nga bags. Kasi yung mga bags po na malalaki is bawal po sa bawal ipasok doon sa DMW po. No big bags if possible po sana. Yan. So if later na atay question and answer, pwede na mo mag-ready sang inyong question later para at least i-comment nyo na lang tapos i-scan lang namo para ma-answer namo inyong question. So, here, requirements. Okay? So, requirements to be prepared. Please bring your passport. Dili photocopy ha, dili photocopy. Your original passport. Dalhin po talaga yan kasi pag wala yung passport ninyo, I'm sorry to inform you, dili ka makatake sang exam. Nag-accept sila valid ID pero mas tiyada nga siguraduhon nato nga passport ang atong dala during the exam. Then dala mo black ball pen, yung panda lang kasi yung panda wala man siya nagatint god, nagalaptay ang ink. So, black ball pen, if ever lang na amoy fill outan dito, at least naka-ready na mo black ball pen. Then, wear your blue uniform. Dala na lang mo snacks or water, kay syempre, mahal dito sa testing site mismo, mahal ang baligya dito So, dala mo snacks or water kay kanang maghulat mo sa sa inyong sa inyong time, so at least naa na kay snacks and water. Then pocket money, so be careful lang mo sa inyong dito pagdala mo face mask, then alcohol. Ma'am, iskan sa akong cellphone mo basi nasa question karon. Sa pag-book sang flight, dapat ang pag-book sang flight is pwede na mo mag-start today sa pag-book sang flight. Then, 1 day before the exam date, dapat 1 day or 2 days na mo dito sa Manila. Okay? Yung sinabi ko nga kanina, dapat advance kayo doon para at least mahanap nyo pa yung DMW. Wala pa mo time para mag-discover dito sa DMW. Dili sa mo maglaag pag abot sa Manila kay basi mo sa exam. So, ang nato is kung pwede, round trip ticket. Ang kuhaon nato, round trip ticket. Then, at least 3 hours before your flight. Ano ba ni? 3 hours before your flight. Then, sa pagpauli, nakadepende na po na sa inyo sa pagpauli ninyo kung pagkaugma pa mo mag-uli or sa pagkagabi pa mo mag-uli. So, kung gabi mo mag-uli, dapat
ang ano ninyo basig last ika-fourth session mo, tapos ang uli nyo is 2 hours na lang before your flight. So basi maano ka kanang malate ka sa imong flight. Kung pwede lang pagka tomorrow na lang mo uli, or kanang mga ano na ba, dapat kanang na-adjud ka mo'y allotted na hours kay traffic ba ang Manila. Pwede pag ugma, tapos exam pa rin. Ugma na lang pa ulit. So, ang pwede ninyo sakyan kung naano mo sa sa Manila or sa NAIA, pwede mo mag-angkas rider, naama na yung mga apps or Grab. Pero naamay gapila dito na mga na mga taxi. So naamay gapila dira nga taxi, ang taxi nga na is Metros. So ang mabayaran ninyo mga 500 plus paadtog Mandaluyong. So 300 to 400 dira na. Depende gihapon sa inyong masakyan na na taxi. Dili lang pabalo nga taga Mindanao. Dili mo pabalo nga kanang baguhanon mo dito kay basi makwartahan mo sa mga taga Manila. Alam niyo naman yung iba mga pula. Then batch 2 and batch 3 exam to be announced, okay? Yung mga batch 2 and batch 3 dyan, to be announced pa po yung inyong schedule. So, maghulat sa tahas ang inyong schedule, batch 2 and 3. Okay? Kung focus sa mo sa study, kay batch 2 and 3 pa man mo, so focus sa mo, ang nato karon is ang batch 1. Okay? So, batch 2 and batch 3, basi na po sa amuha, everyday na lang mo mag-chat sa amuha, mga ngutana mo sa inyo ang schedule. Again, to be announced pa po by the DMW sa site po nila. Then, kani sa skill test, sa second round, review and practice. So, to be announced pa po soon yung natin, yung pag-practice. Then, pwede naman po tayo mag-practice sa sa school. Pero i-announce pa po namin yung yung schedule kasi yung mga yung mga tools po natin is inaayos pa naman po. Then, physical strength. Kani, practice po natin Then, self-introduction. If dili mo sigurado sa inyong self-introduction, so naama natong teacher, pwede mo magpa-check sa iya during reviews. Okay? Para at least correct po ang inyong naama natong teacher, magbulig po na siya sa inyo about your self-introduction. Then, basic commands. Yung basic commands po natin yung pinasa ko po sa inyo, nandoon po sa skill test na na basic commands, nandoon po yan. Then, practice interview, Q&A. Okay? Dito sa interview, i-practice po kayo niyan dito namin. Then, given na po yung answer niyan. Ibibigay po sa inyo yung answer, then i-practice nyo na lang po na kapag narinig nyo itong question, ito po yung isasagot po ninyo. So, scripted po yan. Di ba So, don't worry po sa skill test kasi pag mag-focus lang po kayo dito sa pag-practice, hindi po tayo dito mababagsak po. So, ang kailangan na po natin talaga pagtunan ng pansin is yung KLT exam. So, skill test and job capacity. Puasa. Sorry, excuse. Puasa tatlo basang Nga nung gisuot mo ng bullpen rin Wait lang. Sulod-sulod yun. Na? Sorry. So, sa skill test and job capacity assessment, ang job capacity assessment, optional po ito ha. Optional lang po itong job, pero yung skill test po is obligational. So, kailangan talaga itong skill test, itong job capacity assessment is optional po ito. Optional, actually yung mga mag-submit lang po ng murag sa welding ni ma'am, no? Katong naay mga SMAW. Katong naay mga certificate, good nga i-submit sa job capacity, lalo na to may mga SMAW. So, mauna sila ang kanang candidate for job capacity. Pero okay ra ni siya nga walay job capacity ha, na kasi dili man siya obligational, optional ra man ni siya. Katong naay mga i-submit good nga mga nga mga document kaning sa job capacity,
'Di ba na may submission sa mga documents. Ang mga documents ana is i-review pa man na ni DMW kung pasok siya sa sa job references. So pasok ka pod sa job capacity assessment. So i-assess mo dira siguro question and answer. So i-perform pod nimo na siya during the skill test gihapon. So we have here ano ba ni? So we have here the skill test na ay physical, interview, tapos yung basic skills. Yung basic skills po, ito po, sa assemble, ito po yung gagawin natin. Assemble, bolt and nuts, pin and boards, and hang items. Okay? Yan, alam ko nakita nyo yan sa dito sa office. Ito. Yan. Don't worry po kasi tuturuan naman po kayo niyan kung paano po kayo mabilis mag-assemble. So, yan po yung tatlong natin. General po yan. So, ito, may mga sample tayo kung ano yung susundin natin during the, ano ba to? Bolt and nuts, yan. Then, ito yung pattern for pin boards. Yan. Then, ito for hanging ring. Ito. So, tudloan mo ani ha, don't worry. Ang asikasuhasan ninyo ang pag-study ninyo for the KLT exam. So, ani. Ani ha, kay Koreano mismo po ang sa skill test, wala pa tayo venue for skill test ha. Kay dati na may skill test diri sa Davao, so hopefully, diri ata sa Davao. Pero hopefully lang na ha, hopefully. Nice, pero to be announced pa ang venue for the skill test. So sa skill test na ay dili ni siya online. Na interview, kaning interview na adra ang self-introduction, ang basic commands, then ang question and answer. Okay, scripted po 'yan lahat. Scripted po 'yan lahat. Sa scripted is ibibigay po namin yung answer po sa inyo. So bali sa inyo ha is memorize lang ninyo and familiarize lalo na yung basic commands. Yung sa basic commands is, kung sa English pa is, itaas ang kamay, punta sa harap, punta sa likod, ganyan. Yung mga chugurok. So, may mga tools din tayo, kasi kasali din ito sa interview. Ito, memorize niyo yung mga tools. Actually, bibigay daw siya ni Ma'am Fatima sa inyo po, yung tools na kailangan po ninyong i-memorize during the interview. Kaya base pangutanon mo, unsa ni, tapos ang isabat ninyo is scissor. Please lang, ang isabat ninyo is in Korean po. Okay? Ang isabat ninyo is in Korean, dili in English. So, sa skill test, interview, sa atubangan ninyo is ang Koreano, then kamo dire na sa atubangan magtindog. So, ani atong procedure, first round na to is the EPS topic, then ang assessing of color vision deficiency, mauna siyang isyahara, then second round, maunang skill test, obligational din na siya, tapos iingon ko ganiha, ang job capacity assessment is optional lang po. Para lang yan doon sa mga nag-submit sa mga papers or documents nga pasok ang ilahang job, kung sa di ka ng mga ayun lang ang mga national certificate na pasok siya sa job category. Then, after if nahuman na kag first round and second round, then hulato na nato ang final successful candidates. Ibig sabihin, dyan na po natin malalaman kung pasado po tayo or EPS passer na po tayo. So, reminders, go to the venue as early as you can po. Check test room and seat. So, ang test room and seat po, doon po yan nakalagay sa bulletin board. So, picturean nyo yung ninyo. Kung makita ni mo yung nawong dito, so pakipicturean po. Then, passport original. Passport ha, passport. Huwag kalimutan. Then, ball pen, black ball pen. Check your name and registration number. No big bags allowed in the test venue or room. Do not cheat. Please lang, do not cheat. Not allowed po ang smartwatch, earphones, and earpads. Then, please turn off your phones or
turn off your phones or kung pwede nga naamoy bilinan sang phone ninyo sa gawas nang kakilala lang ha. So ibili na lang ninyo Pwede inyong ganito rin phone. sa ano, sa to, kung sa seat number ko nila, may di ba magdala mo sila ballpen. So basin makalimot sila ba kay bawal mo sila ang cellphone. So, Ade, pwede pa ang cellphone sa ano? Ang cellphone pwede pa siya during the orientation. Ng taon. Basin makalimot ba? Oh. Sulod na sila sa Dala na lang mo extra paper or sa ballpen or isulat. Kung asa ninyo pwede isulat. Pero pag abot na to, kay magsaka pa mo magsaka pa mo sa ano, dili mo mag-elevator. Magsaka pa mo ana sa hagdan, hangtod 6th floor. So lakton lang ninyo ng 6th floor hasta makaadto mo sa testing room. Maglakat lang mo ana, dili mo pwede mag-elevator. So dito pa lang i-turn off na ninyo ayun yung mga cellphone kay pag abot dito sa sa chair sa gawas sang test venue dapat naka-relax na mo dira kay once nga makasulod na mo sa testing room ninyo dapat ready na mo tanan, wala na cellphone, wala na dira, dapat focus na lang jud mo sa pag-exam. Then lastly, dili kalimtan jud prayer. Okay? Sa hagdan pa lang kung pwede pray na ta sa pagsulod sa test venue, prayer jud mo nga makapasa mong exam. Kay walay imposible kung we have naay tay trust sa iyaha nga makapasa ta. Okay? So next. So now question po. Pwede siguro mag-request or message lang. Pwede nyo po i-comment yung mga question po ninyo. Kung naamoy question, please paki-comment na po. So nag-ingon si ito address ako amon. Dahil ko mag-open na. Oo. Kay mag-prepare kog mag-question and answer sa coming examination. So, good luck sa inyong tanan. So, pangitaon sa nako ang isahara kay mag-question and answer sa ta. I-front cam sa ma'am. Then, i-open akong phone. So, okay. Sa reading, yes po. Ma'am Marife, pwede po siya i-islan ma'am ang answer. Katong gi-click ni mo ma'am, pwede pa to siya mausab. Di pa to siya mausab. Basta sa reading sa listening, pwede magyapon siya mausab. Pero, if ever nga nag-play na ang sa listening, pwede magyapon siya usabon imong answer. Kunyari, dili ka sure sa first nga pag sang question is nag-answer ka dayon, pero sa second niya nga ulit, na remember na nimo or na realize na nimo unsay answer, pwede nimo i-click dayon ang right answer para dito sa reading mao pud na siya, pwede pud palitan ang answer. Yes po sir, once na hindi ta makapasa sa first round, dili ta makaproceed sa second round. Basa ko po yan. During naman po sa Ishahara, actually po, malapit lang naman po yan. Yung natin, yung sa Ishahara, magtayo ka lang din, magharap ka lang doon sa, sa table ng, ng Koreano. Actually, sir, pinapatanggal talaga yung eyeglass. Pero, if dili ni mo kaya, mura gina-allowed man nila ang eyeglass. Pero as, ang sa kasi sa Koreano as nga pwede nimo siya makuha then makakita raman ka sir, okay ra na sa ilaha. Doon lang man, di ba? Doon raman siya. So pangitaon sa nako ang Ishahara. Nita og sample. Regarding sa walay blue uniform, pwede naman mag-formal attire na lang kayo. Opo, sa mawalay blue uniform, pwede formal attire tayo. Dili mo pwede mag shorts or sando-sando dito ha. Mga babae, mga revealing clothes, dili na magpantalon na lang jud ta. Ishahara. Matubag na necessary po nga to. Ma'am, na adool na mastihan ang dapit sa tingin labot. Sample ako sa Ishahara ha. Wait lang. Asa man yung back ani? So kani sa Ishahara. So ani. So ani. So kani sa Ishahara, kung may makikita mong number, ingon ninyo 35. Ingon lang na ninyo 35 or ani 15. Ingon niyo 15.